worship Him. So, sila ay mga wise. At ang mga magi na sinasabi, merong dalawang connotation sa kanila. Positive and negative. So, negative dahil sila ay mga, ang notion or ang connotation sa mga magi ay mga, ano sila? Mga magicians. Okay? Kilalanin natin ang kanilang kung sino sila. But being wise, no, merong dalawang mahalagang bagay na pag-aralan natin sa kanila. Because being wise, they ask questions about Jesus. Kung sino si Jesus. And secondly, ang kanilang pagtatanong na kung sino si Jesus ay hindi lang doon tumigil ang kanilang buhay. But they search for Jesus and they have the sign. So yan ang ating dalawang major na pag-aaral. But let us learn kung sino ang mga magi. So they are magicians. Ito yung negative na connotation sa kanila. Mga espiritista, divination. Ibig sabihin, kumukonsulta sila sa mga patay, nakakausap sa mga patay, sa mga ancients. So, ano tawag sa kanila? Mga espiritista. And in the biblical times, ang mga magicians, mga expert din. Ngayon may mga magicians tayo, right? So, magagaling sila. Mga modern magicians. Pero in Bible times, sila ay mga spiritism, mga divination, okay? Nagkukonsulta sila sa mga iba't ibang espirito. So in Acts chapter 8, verse 9 to 11, meron isang magi or magician or espiritista na kinilala ang mga disciples. Ang pangalan niya ay si Simon pa man din, no? Kapangalan ni Peter. Acts chapter 8, verse 9 to 11. Now in that city was a man named Simon who has been practicing magic or magi. And amazing the people of Samaria, claiming to be someone great. And they paid close attention to him because he had amazed them for a long time with his magic. So, isang connotation sa mga magi, mga magikero, mga performer. Minsan, nasa public square sila, minsan kung saan sila. At nagpa-perform sila ng mga iba't ibang mga spiritual activities. Okay? But it's a negative connotation for a magi. Yan ang isang side ng mga magi. Tapos, pinagkakakitaan nila yan. Okay? At worst, ay minsan, niloloko nila yung mga tao. Okay? Yan ang mga magi. So, yan ay mga negative connotation. The second, merong positive. Okay? So, sa Daniel chapter 22, verse 48, ito yung magi din. Okay? Mga wise men din. But it's the 2:48 of Daniel. Sabi dyan din, the king elevated Daniel to high position and bestowed on him many marvelous gifts. He granted him authority over the entire province of Babylon and made him the main prefect over all the wise men of Babylon. Ito si Daniel. Isa siya sa mga wise men. Magi din ang tawag. Pero iba ang trabaho nila. Mga formal ito ng mga magi. Mga professional ng mga magi. Sa Acts chapter 7 verse 22, sinabi, so Moses was trained in all wisdom of the Egyptians and was powerful in all in his words and deeds. Meaning, itong isang positive connotation sa mga magi, sila ay mga political advisors. Okay? Mga matatalino at mga nagtatrabaho sa gobyerno. Especially, sa case of Daniel, nung sila ay nasakop ng Babylonia, ay matatalino itong mga Hudyo. So, nilagay sila sa political position bilang mga advisor. Si Moses, tumalino siya sa talino, sa wisdom na nandoon nakuha niya sa Egypt. Dahil doon siya lumaki. At maraming mga magi doon. And so, saan ang galing? So, ito yung mga wise men, ha? Kung sino sila, kinilala natin. So, meron positive sa mga wise men, merong negative. So, kilalanin natin itong mga wise men kung nasaan sila banda.
Are they in the position of the negative side or in the positive side? Of course, alam natin nasa positive side sila sapagkat hindi sila yung mga performer sa daan-daan lang, yung mga magikero dyan sa kanto-kanto, kundi sila ay mga high-ranking official. Sila ay mga advisor sa politika. Where did they came from? Saan ang galing ang mga Magi? Saan daw galing? Sabi, balik tayo doon sa chapter 2, verse 1 and 2. Sabi, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod. So, tandaan ninyo saan sila, ay yung mga lugar, Bethlehem, Judea, kailan? Nagahari si Herod. Itong mga Magi, saan sila galing? From the where? From the east. Ang west sa atin yata. East, nandoon. Okay? At ang east, sa lugar ng Jerusalem, ay parting Arabia or Mesopotamia at that time. Okay? Sa banda, Egypt, Arabia. So, saan sila galing? From the east, galing sila sa Arabia. Wise men from the east. So there is an evidence of their geographical location where they came from. Galing sila sa east. So east of Jerusalem. Okay? Egypt, Arabia. And then there is a strong evidence of close relationship between Arab. Alam nyo kung bakit ang ngayon kalaban ng Israel-Iran. Pero itong Arabia at saka itong Egypt, meron silang special relationship even nung unang panahon pa. Kaya ang mga Arabo, yung sa mga Arab na country ay hindi sila masyadong nag-engage sa war between Jews and Iran. So there's a special relationship between them. And then sa huli, ang Arabia at ang Egypt, may plano si Lord na sila rin ay maligtas. Okay? So Isaiah 6 verse 6. Kaya tingnan natin yung kung saan sila galing. Caravans which will cover your roads, sabi doon. Your camels from Midian and Ephah, and all the merchants of Sheba will come bringing gold and incense and singing praises to the Lord. Itong mga lugar na yan minention ay nasa Arabian Peninsula yan. Midian, Ephah, Sheba. Okay. Tapos, nakilala natin na doon sila galing banda because sa kanilang mga bit na dala ng mga regalo kay Jesus. Okay? At sila ay merong kaalaman tungkol sa Savior na manggagaling sa Israel, sa Jerusalem. Saan nila ito natutunan? Okay? Dahil yung panahon na nasa Babylonia, nasa Arabian Peninsula itong mga Israelites, okay, they mingled with the Arabian community, Arabian people. So, where did they came from? Kilala natin kung saan sila nanggaling. Why did they come? Ano ang reason bakit pumunta sila sa Jerusalem, itong mga wise men? Tatlo ang minensyon dito na mga wise men. Pero alam mo ba, they go somewhere or they go from place to place, but they don't go by themselves. They go with a caravan. Yung tatlo na yan, laging may kasama. So tatlo lang sila as minensyon, pero marami silang pumunta. Dahil marami silang mga alalay, marami silang bit-bit, marami silang mga kasama. So pero, ano ang reason na pumunta ang mga wise men doon sa Jerusalem? So basahin natin muli. After Jesus was born in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east to Jerusalem and asked for the one who has been born King of the Jews. We saw his star when it rose, and that's the reason, have come to worship him. Hindi sila mga Hudyo, nabalitaan nila, napag-aralan nila na mayroong Savior na ipapanganak doon sa Jerusalem at dumating sila. That's the purpose of their coming. We have come to worship the Savior. So worship the King. At ano pa?
they have come to worship the king, and they brought with them what? The wealth of Arabia. Ano yung mga wealth sa Arabia? Ano ang bantog ng mga wealth ng Arabia? Even today, today, bantog ang ang Saudi Arabia sa gold. Hindi na po mga ng Saudi pag-uwi, ang dami mga gold. Because yan ang bantog sa kanila. Gold, frankincense, and myrrh. Yan tatlong mga dinala nila. So we have the idea of where they came from and what is the purpose of their coming. They came to worship the king, and they brought the wealth of Arabia, gold, frankincense, and myrrh. How did they know? Paano nila nalaman na merong Savior doon? Wala naman silang Torah. Wala naman silang Bible at that time. Sabi nila, we saw His star. Nakita namin na merong star from the east. Nasa west ang east ng Jerusalem. We saw His star when it rose and have come to worship. Okay. Saan nila ito natutunan? Merong isang propeta in the Old Testament time at yung nag-prophecy siya. At ito ang kanyang prophecy sa Numbers chapter 24 verse 17. Ang sabi niya, I see Him, but now I behold Him, but not close at hand. A star will march forth out of Jacob, and a scepter will rise out of Israel. He will crush the skulls of Moab, and the heads of all the sons of Asher. Okay? And so, noong una pa, napag-aralan na nila na mayroong Savior naman na ipapanganak doon sa lugar na yon, because they understand the prophecy of a prophet. Alam nila na sa huling araw makakita sila ng star. At ang star na yon ay yun ang kanilang patayan ng kanilang pagpunta sa Jerusalem. At ang star na yun ay nagsasabi na nandoon banda ipapanganak ang Savior. So, sila ay merong idea. At kanino pa natin malalaman ang star na yan? Alam nyo na ang flag ng Israel ay merong star. Yun lang talaga ang kanilang sign sa kanilang flag. Yung kulay blue, star, ang tawag doon ay Star of David. At sa aking palagay, ay merong relasyon ito dito sa nakita ng mga Magi, yung ngayong ginagamit ng flag ng Israel na merong star. Tawag nila ay Star of David. So it gives me an understanding, and whenever I see the flag of Israel, nilagay nila doon si Jesus. But they don't understand that. Okay? Later they will understand. But that star, I believe, ito yung star na nakita ng mga Magi from the east. And this known to be the Star of David. So in effect, without understanding what they have put on that flag as a symbol of their identity, they put Jesus. Alright? The star, which the Magi saw from the east. And therefore, paano nalaman ng mga Magi ito? Kasi nung una, nandoon naman si Daniel eh. Nandoon si Daniel. Imagine, sinabi dito, si Daniel ay nag-serve bilang Magi sa opisina ng hari. At magkakasama ang mga Magi, I believe. Napapag-usapan nila yan because Daniel was there. Okay, at that point of time na sila ay na-captured ng Babylon. Okay? Part ng lupain ng Arabia. So ngayon, dahil magkakasama yung mga Magi na yan, yung mga Magi na may mga posisyon, yung mga political advisors. So, itong mga Magi nito ay ibig sabihin, to identify them, sila rin ay parang katulad kay Daniel na mga kung sa ato sa inakgano ay tagahurot ng mga tao, mga matatalino, nag-aral, sila ay mga astrologers, mga nag-aaral, pinag-aaralan nila ang mga heavenly
bodies. Ini-interpret nila yan. Yan ang mga positive na connotation sa isang klase ng Magi. Sila ay matatalino, nag-aaral, mga scientists sila. Okay? At alam nila ang mga kahulugan ng mga nakikita nila doon sa itaas. Kaya, at binasi nila sa kanilang natutunan sa Torah na dala-dala ng grupo ni Daniel dahil sa panahon na yon, nandoon ang mga Hudyo at in-appoint nila sa mga matataas na posisyon like Joseph. Okay? Isang Magi din siya. In-appoint sa mga matataas na posisyon. Doon nila napag-aralan yan. Kaya kahit hindi sila mga Hudyo, ay alam nila na mayroong tagapagligtas na ipapanganak sa Israel at ang sign na yun na ang kapanganakan ng tagapagligtas ng isang hari ay ang star na lalabas at makikita nila. So, how did they know? Because of the star. Because of the prophecy. Okay? At ngayon, sa akin, nakikita ko ang star na yan sa flag ng Israel. Sa verse 3, nung pumunta ng Magi, galing sa isla sa Is, pumunta kay Herod, okay, siyempre nag-usap-usap, long story short, nag-usap din sila sa mga Magi din ni Herod. Nag-usap sila. At kinonsulta ni King Herod ang kanyang mga Magi. Ano yung sabihin nila? Okay? Meron silang sinasabi. Alam din yan ng mga matatalinong Magi ni Herod. Kaya sa verse 3, ang sabi diyan, when King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked where the Messiah was to be born. May idea na si Herod. Okay? And then, in Bethlehem in Judea, they replied. Sino ang nag-reply niyan? Yung mga Magi na tinanong ni Herod. For this is what the prophet has written. Yan na yung kanilang pinag-usapan. Sa verse 6, you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Ang mga Magi, yung mga formal na Magi, alam nila na ito na yun, yung propesya. At yung mga Magi na bumisita galing from the East, na galing sa Arabia, ay bumisita kasi nangyayari na ang propesya. As well as the Magi of King Herod also understood this prophecy. So ito ay isang tiyak na pangyayari na alam ng mga matatalinong tao. Kaya ang mga matatalinong tao ay meron silang katanungan at ang katanungan nila ay katanungan tungkol sa tagapagligtas. Pumunta sila and they have a lot of questions. Alam niyo naman ang mga philosophers, pag nag-perform sila ng philosophy nila, so nanggagaling yan sa mga katanungan. Alright? Pag matalino ang tao, marami ang katanungan. At yung katanungan na yan, dapat masagot. And these people, wise men, maraming katanungan, but their questions are pointed to Jesus Christ. Where is He? Where is He who was born, King of the Jews? Where is Bethlehem? Nagtanong sila. So they pointed the questions to Jesus. So when you are a wise man, your questions should always be pointed to the blessed Savior. This Christmas, meron ka bang katanungan? Ang katanungan mo ay laging nakatuon tungkol kay Jesus. Okay? Being a wise this Christmas. Wise man this Christmas. Gusto mo maging matalino ka ngayong Christmas? You ask question. And your question should point to Jesus. And that's what the wise men ask. So, nakilala na natin sila. Itong mga katanungan na ito, sagot na natin. Sino sila? Who are the wise men? Mga Magi, mga Spiritista, divination, mga matatalinong tao na in-appoint na matataas na posisyon sa gobyerno dahil matatalino sila, mga scientists, nag-aral tungkol sa heavenly bodies at nag-aral ng propesya katulad ni
Daniel. Where did they came from? They came from the East, Arabia. Ano ang proof natin? Kasi sa may dala sila ng mga produkto galing sa Arabia. Ano yun? Gold, frankincense, and myrrh. Yun din ang kanilang regalo sa ating Panginoon. Why did they came? Bakit sila pumunta? Because they want to see the blessed Savior and they want to worship the King. And they want to give a special regalo para sa King. Kaya, ang regalo na kwento sa Christmas, hindi galing kay Santa Claus. Okay? Galing sa mga wise men. Okay? So, siguro next time, tanungin natin kung ano ang totoo at hindi totoo sa Christmas. Because, why am I asking that question? What is truth and what is lie in the story of Christmas? Because we are talking about truth. And we are talking about salvation. Kung ang iyong kaligtasan ay nakabase sa hindi katotohanan, questionable ang kaligtasan. Christmas is about the salvation of humankind. Kaya dapat na katotohanan ang ating pinag-aaralan. Question is, what is truth in the story of Christmas and what is lie in the story of Christmas? So I don't think if you are excited about that, but I am excited about telling the truth about Christmas. Because my salvation depends on the truth. And Christmas story is about my salvation. Okay? So dapat ang kaligtasan ay nasa katotohanan. And this story of giving ay hindi galing kay Santa, kundi galing sa mga wise men. At gusto mo maging matalino, you need to have questions. This Christmas, that your question should always point to Jesus. And second, kung gusto mo maging matalino katulad ng mga wise men, okay, ito ang ginawa nila. They never stop until they found